Naalala nyo tong expander na to? Ito guys, yung expander na merong buyer noon, kaya lang hindi binili ng dahil sa mekaniko. Ano yung sinabi ng mekaniko? Kasi nung binuksan niya itong oil filler cap, nakita niya na may tumatalsik na langis dito habang umaandar. Ayan, pinapakita ko sa inyo sa video. Kapag itinapat ko yung kamay ko dyan, makikita ninyo na marami siyang itinatalsik na langis. Tapos, ang deduction ng mekaniko, blow by ito sir, dapat walang tumatalsik na langis dyan pag umaandar yung makina. Well, ginawan ko na rin yan ng video noon at sinabi ko na normal yan kasi merong timing chain na gumagalaw sa tapat ng salinan ng langis. Actually mga bossing, kahit pumunta kayo sa kasa at tignan nyo yung mga brand new cars nila doon na expander, ganyan din ang magiging reaction. Moving on, finally, eto nabenta na natin yung ating expander. Medyo late nga pala ako nakapag-upload yan. Yung expander natin is nabenta 2 weeks ago pa. Tapos, medyo may hangover ako dyan. Hangover hindi dahil sa pag-inom at pagkalasing. Hangover dahil nalungkot ako mga boss dahil sa pagkakabenta ng aking Ford Everest. Na ikwento at na i-vlog ko rin naman na nabenta yung aking Ford Everest dahil kinailangan kong ibayad sa utang ko. Actually, meron pa rin akong utang ngayon pero kahit papano, nabawasan na rin naman. Pero alam nyo ba na merong isang nakakainis na kwento yan noong araw na yon? Nung umaga kasi mga bossing, merong pumunta para i-check yung aking Everest. Tapos nagustuhan ng buyer yung Everest ko at nag-down payment agad ng kalahati. Tapos, bandang mga after lunch, nag-text yung wife ni Sir. Sabi, Sir, pwede ba naming ma-view yung expander? Okay, sige po, punta na lang po kayo dito sa address na to. Akalain nyo mga bossing, nung mismong araw na yon, nag-reserve na rin sila bossing para sa expander. Hindi lang nila agad nakuha kasi naghahanap pa sila ng parking area. So mga mahigit 1 linggo pa bago nila nakuha sa akin yung expander. Pero alam nyo kung ano yung nakakainis doon? Kasi nga nung umaga, nakuha yung ating Everest. Tapos nung tanghali, nakuha naman itong ating expander. Sabi ko, kung napaaga-aga lang si bossing na ma-reserve tong expander ko, ika-cancel ko talaga yung pagbenta ng aking Ford Everest. Kaso, nauna na sa Everest. Nakakahiya naman mga boss, kung ika-cancel ko pa, ikalahati ba naman ng presyo ng Everest, yung down payment ng buyer, di ba? After a week nilang mag-reserve, eto't nag-decide na sila sir na kunin sa akin yung sasakyan. Wala silang mahanap na parking area pero dahil nga 1 week na mula nung nag-reserve sila, nag-decide na silang kunin sa akin. Dito tinuturo ko na kay bossing kung paano gamitin yung features ng expander. Actually, hindi pala si bossing ang gagamit niyan kasi seaman si boss. Aalis din siya after ilang weeks. Tapos may iwan yung sasakyan sa wife niya at yaka dun sa kanyang anak. Sila yung talagang gagamit nito. Pero syempre, sa kanya ko na rin itinuro kasi siya yung marunong mag-drive. Yung misis at yung anak niya, nagpa-practice pa. Tapos, syempre, wala namang masyadong komplikadong kailangan pag-aralan sa expander. Hindi naman yan masyadong high-tech. Hindi rin yan masyadong maraming sensors, kaya kung gaano ka-basic yung ibang mga sasakyan, may mga konting upgrades lang naman dito sa expander. Siyempre, magbebenta ba naman tayo ng sasakyan na may problema sa papel? Dito pinapakita na natin lahat kay bossing ng original documents. Actually mga boss, ako po, pag nagbenta sa inyo, pag tampered ng mileage, pag may problema sa papel, pag may history ng bangga, may history na nabaha, money back guarantee po tayo. Nagbibigay po ako ng warranty mga boss. Kahit na small time buy and sell lang ako, pa isa-isa o 2 unit lang ang binibenta ko. Sa sobrang confident ko mga bossing sa binibenta kong sasakyan, nagbibigay po ako ng warranty. Oh, sa mga bashers ko dyan, kaya nyo bang magbigay ng warranty? Mamaya, as is where is din kayo. Kalalabas pa lang ng garahe nyo, tumirik na yung sasakyan, wala nang solian ng pera. Ganun ba dapat mga boss? Syempre hindi. Para naman mabuild natin yung trust at yung ating pangalan sa mga clients natin, magbigay naman tayo ng warranty. Ang tanong, kaya nyo bang bigyan ng warranty yung unit na binibenta nyo? Ako kasi, kaya ko. Why? Tiwala ako sa sasakyan ko, tiwala ako na inayos ko lahat ng problema niyan. And also, hindi kasi ako bumibili ng mga sasakyan, mga bossing na maraming pagawain. Hinahanap ko talaga yung Class A. May pagawain man dyan, minor na lang. Tapos inaayos ko pa. O di ba? Ganun ako magbenta ng sasakyan. Kaya nga kaya kong magbigay ng warranty. Pati sa pagpo-post mga boss ng aking unit, makikita nyo in every posting pinapakita ko ang mga natitirang issues niyan.
Tapos, binibigyan ko kasi ng option dyan yung buyer. It's either ipagagawa ko or hindi. Kadalasan, kapag may mga naiiwan na ganyan ng mga scratches and small dents, tinatanong ko muna si buyer kung gusto ba niya na ipapintura. Kasi karamihan mga bossing sa binibili kong sasakyan, original paint pa. Ngayon, sa maliit na scratch na yon, ipapapintura ba natin? Sayang naman yung pagka-original paint. Lalo na sa case nila bossing, na baguhan pa lang yung magdadrive na pag-iiwanan ng sasakyan. Ayan nga pala si ma'am. 'Di ba? Sa kanya maiiwan yung sasakyan tapos nagpa-practice pa lang siya mag-drive. Imagine kung ipapapintura natin yung sasakyan tapos wag naman sana baka makasagi si ma'am tapos matuklap na naman yung pintura. Di sayang, 'di ba? So hayaan na lang muna natin dahil magpa-practice pa naman si ma'am. Tapos okay lang naman din sa kanila yung maliit na gasgas na yon. Heto't pinapapirmahan ko na kay bossing yung mga documents. Another thing nga pala mga boss, yung transfer of ownership, ako rin ang sumasagot. Ako nagpa-process niyan. Tapos, syempre, yung expenses, akin din. O di ba? Ganun ako magbenta. Wala na kayong aalalahanin sa sasakyan, wala na rin kayong aalalahanin sa documents pa. Bago kami maghiwalay ni Bossing, syempre, konting reminders pa. Mga kailangan niyang gawin, mga PMS sa susunod, pero matagal pa naman yun. At least, binilinan ko na siya na schedule nyo ng PMS ng gantong buwan, ng gantong mileage. Meron nga palang tinawag si Bossing na backup dyan. Ayan si Bossing, pamangkin niya yata yan, na magdadrive para sa kanila. Kasi matagal na hindi nakapag-drive si Bossing, kaya hindi siya ganun ka-confident mag-drive dito sa Manila. Tapos tignan nyo, busy area pa, Commonwealth, di ba? So ayan mga boss, nagpapaalam na ako. Tapos syempre nakapagbayad na rin dyan sa akin si Bossing. Ang mahigpit na bilin ko sa kanila, ma'am, sir, anything po na maging problema ng sasakyan nyo, don't hesitate to call. Hindi po ako nananabla. Alam po yan ng lahat ng mga nakabili ng sasakyan sa akin. Maraming salamat po.